Buena mano bukas, unang araw ng Hulyo ang pisong rollback sa kada kilo ng tangke ng LPG ng Petron at Solane. Arangkada rin bukas ang rollback sa petrolyo. Tataas naman ang arawang sahod sa Metro Manila sa susunod na buwan. Pero malayo ito sa isinusulong ng ilang grupo at sa mga ipinanukala sa Kongreso. May report si Rafi Tima. Hanggang saan naaabot ang piso mo? Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang 1 peso mo noong 2018, 79 centavos na lang ang katumbas ngayong taon. Ibig sabihin, ang 1,000 pesos noong 2018, halos 800 piso na lang ang halaga makalipas ng 7 taon. Sa lagay na yan, ano ba ang nakabubuhay na sahod para sa pamilyang Pinoy? Ang datos dito ng PSA noong 2023, mahigit 353,000 pesos na average annual income. Pero ang average ding gastos ng kada pamilya lagpas 258,000 pesos. Sa makatuwid, ang natitira sa kanila para sa buong taon wala pang 100,000 pesos o mahigit 260 pesos kada araw. Kaya panay ang hirit ng mga labor group na minimum wage hike. Bigong maipasa sa 19th Congress ang mga wage hike bill na 100 pesos sa bersyon ng Senado at 200 pesos sa Kamara. Ngayong 20th Congress, isinusulong ng ilang grupo ang 1,200 pesos na daily living wage. Ito raw ang sapat na halaga para bumuhay ng pamilyang may 5 miyembro. Pero malayong-malayo yan sa 50 pesos na dagdag sa minimum wage sa Metro Manila na inaprubahan ng Regional Wage Board. Dahil dyan, simula July 18, 695 pesos na ang minimum wage para sa non-agricultural sector. 658 pesos naman para sa agri-sector at mga service o retail establishment na 15 pababa ang empleyado at manufacturing naman na 10 pababa ang tauhan. Pag naipon naman siya ng isang buwan, malaki na rin yun. Pambigas na din yan. Pang gastos sa araw-araw, parang di kakayanin pa rin yun, sir. Para sa Employers Confederation of the Philippines, mas mainam ito kumpara sa panukala sa Kongreso. Yung kahit yung maliliit, alam mo, yung micro, saka small, marami din struggling. No? Yung pasweldo lang sa linggo-linggo, buwan-buwan, pinoproblema, no? Tataasan mo pa. Paliwanag ng National Wages and Productivity Commission, naging batayan sa pag-aproba ng aumento sa sahod ay ang 5.4% na paglago ng ekonomiya nitong Enero hanggang Marso. Ang mas maliit na inflation rate sa Metro Manila nitong Mayo na 1.7% at unemployment rate na nasa 5.1% noong Abril. Kinailangan daw magbalanse para di mauwi sa pagmahal ng bilihin ang taas sahod. Mapipilita magtaas ang presyo iba. Yung iba naman mapipilita magbawas ang tao kung hindi nila kaya. Pero ayon sa kilusang Mayo 1, pabarya-barya lang daw ang dagdag sahod na ibinibigay ng Administrasyong Marcos. Bukod sa sahod, idinaraing din ang mahal ng petrolyo. Kahit nga may rollback bukas, nakukulangan pa rin dito ang ilang motorista kasunod ng 2 bagsak ng oil price noong nakaraang linggo. Dapat naman kung magkano tinataas, dapat gano'n din nire-rollback, di ba? Pero hindi eh. Magtataas ng 5 piso, bababa 2 piso. Ayon naman sa Energy Department, posible pang masundan ang rollback. Pumayag din magbigay ng 1 peso per liter discount ang ilang kumpanya. Pag-aaralan pa kung pwede rin bigyan ng discount ang mga pribadong sasakyan. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.